Okay, magandang gabi po sa inyo. Gabi po. Buksan niyo po yung Bible niyo rito sa Isaiah 26. Isaiah 26. Yan. Okay, dito sa verse 3. Verse 3. Anong handa niyo? May papaitan ba? Kasi nakita ko yung kanin eh. Ayan, okay po. Okay, sabi niya rito, binibigyan niya ng lumos na kapayapaan. Sino pong gusto magkaroon ng kapayapaan dito? Okay, lahat tayo, alam niyo, ang mundo, yan ang hanap eh. Pakipatay po yung kasi pumapasok yung electric fan, pumapasok yung hangin dito sa microphone. Alam niyo, yan ang hanap ng mundo. Yan ang sabi nga niya, kapayapaan binibigay ng Diyos sa inyo. Kapayapaang hindi matanggap ng mundo. Isipin niyo, hindi matanggap ng mundo. Bakit? Kasi ang kapayapaan po, yung sino ba yan? Hindi naman po ito isang pakiramdam lang. Ito is tao. Ito'y nilalang. Siguro mas accurate yung ito'y isang ito ay Diyos. Kasi sabi niya, Prince of Peace. Yung kapayapaan, hindi manggagaling yan sa pera, hindi manggagaling yan sa barkada, hindi manggagaling yan sa wealth fund, hindi yan manggagaling sa kung saan, yan po ay manggagaling sa nagpo-produce o pinanggagalingan talaga ng kapayapaan, kundi walang iba kundi ang Prince of Peace, walang iba kundi si Jesus. Sabi nga, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga tao na malapit ang matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. So, tingnan po natin ito. Dito sa Magandang Balita Bible, ang sabi niya, matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Ngayon, ito ang problema ng MBB o Magandang Balita Biblia. Bakit kasi? Ang way ng translation nila from original to Tagalog ay actually from English to Tagalog. May hindi tama ron kasi ito'y interpretational. Ibig sabihin, isipin nung nagta-translate, ano kaya ibig sabihin to? Yun, lalagay dito. So, nakabase doon. Hindi nakabase doon sa original talaga. Kasi, tingnan natin. Kaya nga maganda na dapat meron kang iba't ibang translation para iba-ibang anggulo ang makikita mo. Sa mga baguhan, maganda po ang salita ng Diyos. At saka itong NBB, Magandang Balita Biblia. Maganda yun sa baguhan. Pero sa isang nag-aaral o estudyante ng Biblia, balik pa rin tayo sa King James. Okay, tingnan po natin sa ibang translation ito. Dito po sa King James, ang sabi niya, thou will keep him in perfect peace. Perpekto ang kapayapaan. Alam niyo kung sabihin natin meron kang savings, hindi perfecto kapayapaan mo rin. May kapayapaan ka lang. Pero hindi perfecto. Okay, pagka sabihin natin dito, sabi niya, thou will keep him in perfect peace whose mind, alin daw? Yung tao daw na ang isip niya, ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo yung isip. Ang sinasabi niya dito, magkakaroon ng lubos na kapayapaan, sino? Alin? Yung isip. Ayan, kahit na walang kapayapaan ng bulsa mo, okay lang, basta payapa ang isip mo. Ngayon, yung isa pong magnanakaw, kapag alam niya na huhulihin na siya bukas, may kapayapaan ba yan? Wala. Kasi alam niya eh. Pero isang magnanakaw na hindi niya alam na huhulihin na pala siya bukas, may kapayapaan ba yan ngayon? Meron pa rin. Bakit di niya alam eh? Nahuhulihin na pala siya bukas eh. Kaya nga yung iba sasabihin, gusto mo malaman sekreto, huwag mo na sabihin sa akin para hindi na ako mag-isip. Kaya sabi nga rito, will keep him in perfect peace whose mind, yung isip daw, ang bibigyan niya ng kapayapaan. Alam nyo, maapektuhan na lahat yan. Yung isa pong tao na doon sa death row, yung papatayin na sa bilangguan, alam nyo, may mga bilangguro na ayaw nilang malaman na yung araw na ito, doon na sila papatayin. Yung i-injection o silya electrica. Kasi kapag dumating ng araw na yun, kakalbuhin na sila Di ba? Kasi lalagyan ng kuryente rito. Ngayon, yung iba, sabi na ayaw namin malaman. Kasi lalo lang kami nahihirapan. Alam mo, papalapit na ng papalapit. Di ba?
Naalala niyo yung nung kinasal kayo? Palapit ng palapit. Ano nangyari? Pakaba ng pakaba. Ayan. Ngayon, sabi niya rito, whose mind is stayed on God. Magkakaroon doon ng perpektong kapayapaan yung isip na nakatingin sa Diyos o nananatili sa Diyos. Alam niyo po, napakaraming fake na post sa Facebook na God will take care of you. Talaga? Totoo? Bakit napakaraming tao hindi inaalagaan ng Diyos? Kasi conditional yung mga yun. No? God will fight for you. Oh, talaga? Paano kung mali ang ginagawa mo? Pagtatanggol ka ba ng Diyos? Hindi Kaya maraming mga fake posts dito sa Facebook na parang ine-encourage ka pero wala magiging resulta yan. Bakit? Kasi ang blessing ng Diyos conditional din. Meron hindi. Tulad to, mahal ka niyo talaga kahit naluko-luko ka. No? Kahit na sabihin natin may sira tayong lahat. Yung mga ugali natin, ganyan, mapanloko, gano'n. Mahal ka pa rin niya. Pero may kondisyon yan. Nakukuha niyo mga kapatid, kasi pag di mo inayos yan, hindi ka pupunta ng langit kahit mahal ka niya. So, okay, sabi niya rito, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on God, whose mind is stayed on thee. Tapos sabi niya, because he trusted in thee. Andun yung pagtitiwala sa Diyos. Pero ang trust kasi, sa totoo lang, in-earn. Sinusubukan yan. No? Ngayon, dito po, sabi niya, ang bibigyan niya ng perfectong kapayapaan ay yung isip ng tao o yung tao na ang isip niya ay nasa Diyos. Okay, paano ito? Yung isip mo ay nasa Diyos. Wala sa problema. Yung isip mo, ulitin ko po, ay nasa Diyos. At wala doon sa sitwasyon. No? Kasi sabihin natin, ayan na, darating na yung magmaniningil ng utang. Ngayon, nawawalan kang tuloy ng kapayapaan. Bakit? Kasi may babatakin. No? Ngayon, sabi niya, bibigyan niya ng kapayapaan, lubos na kapayapaan, bibigyan ng Diyos ng lubos na kapayapaan, ang sinumang, ang isip niya, ay nasa Diyos at hindi doon sa maniningil ng utang. Paano yun? Kapag nasa Diyos ba, ibig sabihin, ni-ignore mo na yung utang na yan. Darating at darating, sisingilin ka niyan. Ano bang tinutukoy ng Diyos dito? Meron po akong isang kakilala na tuwing magkikita kami o magtatawagan kami, kapag ako umubo, hala, Kuya Boy, may ubo ka. Baka, cancer na yan. Nakukuha niyo? Na parang andun kagad yung matagal na yung ubo mo. Hala, TV yan. Hitachi. Samsung. 4K. No? Kumbaga, sabihin natin, marinig lang niya na ako na yung, alam niyo ba yung sumihot sa sipon? Hala, may sipon ka. COVID na yan. Na parang bang yung pinalalaki. Na-imagine niyo mga kapatid? Tapos sabihin natin ganito, may mga tao na lagi magsabi, gastos kayo ng gastos, hindi kayo magtipid. Ang hirap-hirap ng buhay na parang bang, nagigits niyo? Parang wala kang karapatan mag-enjoy doon sa binibigay ng Diyos sa'yo Kasi kailangan magtipid. Saka na gumastos kapag pagpatay ka na. Sa gusto mo, pagka namatay ka, gagastosan ka pa rin. No? Ng burial. Na para bang napaka-negative na pagka yung umubo ka lang, may meaning na. Kapag suminghot ka lang, may meaning na. Kapag ka namayat ka lang, may meaning na. Para bang sumakit lang ang uso mo, brain tumor. No? Nagigets yun? Na parang yung maliit lang na ganito, parang nagmamagnify hanggang sa mamaya. Oo nga no. Ala, hindi na yung puso ko, di na tumitibok. Yung baga ko, di lang humihinga. Hanggang sa mamaya, nag-iisip ka na ng, alam niyo, mawalan ka ng kapayapaan. Tapos sabihin natin dito, tulad nito, no? Wala offering. Wala nang nagtatight. Wala nang nagpa-partnership. Paano na tayo rito? Ang laki-laki ng gastos natin dito sa church. Yung renta rito, yung ganyan. Tapos, wala ka ng kapayapaan Mag-worry ka na ng mag-worry. Ano nangyayari? Wala ka ng kapayapaan.
So, may sinabi ang Diyos dito na solusyon dyan. No? Ano ba sabi niya? Di ka ba nag-iisip, ni kaya'y napapagod? Hindi yun ang lyrics nun. Binago ko lang. No? Kumbaga, parang worry. Ayan. Pero alam niyo, may solusyon ng Diyos na sinabi rito. Na sabi niya, bibigyan niya ng lubos na kapayapaan. Alam niyo mga kapatid, kaya maputi na ang buhok mo. Kasi nagkukulang ka na sa vitamins. May vitamins yung katawan mo na hindi niya na-absorb. No, may vitamins na yan. Ang isa pa rito, alam niyo yung mga buhok na yan? Wrinkles. No? Kailang plancha yan. Alam niyo, ang nakakapagdulot sa mga wrinkles, yung kumbaga parang, ano nangyari sa'yo? Last year lang tayo nagkita, mukha ka na 100 na. Yung stress. At ang stress, nanggagaling sa worry. No? Nakaka-worry yan, paano na, ganito, paano na, ganyan, paano na. Yan, puro, paano na. Alam niyo kung bakit marami pa tayong problema rito sa mundo? Kasi hindi natin alam ang solusyon. Hindi mo alam yung paano. Meron ka lang tanong, wala kang sagot. Dito, sinasabi po rito sa verse 3, sabi niya, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Ibig sabihin, yung isip mo ay nakatingin, nakatuon, nakatungtong, nakapatong, pinangahawakan niya ang Diyos. Ano nga, ang dami kayong tumatawag ng Diyos, Diyos ko. Pero wala naman nangyayari. Halos lahat ng religion na Christian sa Diyos tulad yung isang ayan na, papatayin na raw sila ng Muslim. Titiwala sila sa Diyos. Ano nangyari? Hindi namatay. Anong kwento ng pagtitiwala na yun? No? Kasi sa Diyos din naman. Ang dami kaya nagsasabi na sa Diyos ako nagtitiwala. Pero yung mga false walang resulta yun Ngayon, ang sinasabi niya rito, sabi niya, nagtitiwala sa Diyos. Anong tiwala sa Diyos? Actually, ang tinutukoy dito, ito yun. Ready na kayo? Amen. Yung pangako niya. No? Ngayon, ang pangako ng Diyos, make sure na sa'yo binigay. Make sure na sa'yo nakatalaga. Hindi yung nakikipangako ka lang. No? Nalala ko dati yung isang kasama ko yung isang kasama natin sa church, sabi ko, ganda ng pusa niyo. Kanino pusa yan? Sabi niya, hindi pusa amin yan. Ano pala yan? Nakikipusa lang po kami. Yung nakikitiwala ka, nakikipate ka. Pero ang totoo, hindi naman para sa iyo yun halimbawa, sabihin natin, itong si April Mendoza, no? Ngayon, bibigyan ng cellphone yung mga Mendoza. Kasama ka ba ron? Ikaw? Ako? Hindi. Sa Mendoza lang yan. Yung mga pangako sa Biblia, how sure na sa iyo yan? Claim ka. Sinasabi mo, magkaka-cellphone ako. Hala, hindi pagka sinabi natin, sa mga dakanay lang ang cellphone na ito. Yan. Ang gagawin ni Jasmine, di pakakasal ka agad. Di ba? Ngayon, wala kang right na angkinin nyo kasi hindi naman sa'yo nakadirekta yan. Hindi naman para sa'yo yan Nakukuha nyo mga kapatid. Make sure itong mga pangako ng Diyos na ito ay para sa'yo. Paano nga? Ang isang bagay dito, ito ang pangako na to, check mo yung sarili mo na qualified ba ako rito? No. Halimbawa, magbibigay ng ayuda. Qualified ba ako? Nabigyan ako ayuda. Doon sa amin, doon sa lugar namin, si Vico Soto, lagi na lang namimigay ng ayuda. No? Mga groceries. Ayan. Ako laging hindi qualified. Bakit? Wala akong ID. Na nagsasabi na ang hinihingi nila, vaccine card. Sabi ko, pambihira, ilang taon nang tapos ang COVID, vaccine card pa rin ang hinihingi. Di ba pwedeng lisensya? Kasi yung lisensya, address yun, di ba? Naka-address doon sa bahay. Bakit vaccine card pa rin ang hinihingi? Yan, sabi ko parang unfair, parang may mali ron. No? Make sure na qualified ka. Sige. Lahat ng babae bibigyan ng toothbrush, gano'n. Ngayon, pwede ba naman ikaw, kung lalaki ka, hindi ka kasali dyan. Make sure na yung mga pangako ng Diyos, qualified ka para sa'yo. Para pag kinlaim mo, pwede. No, hindi yung nakikiklaim ka, hindi naman pala para sa'yo. Napakaraming mga tao na hindi nila nakita o hindi nila
na i-apply o hindi nila, paano bang, mag-fit, hindi sila nag-fit, hindi sila na-qualify na yung kagalingan sa akin. May problema ron eh. Oo, ang kagalingan ay sa'yo, pero ang isang dahilan kung ba't hindi natatanggap kasi hindi nila magets na para sa kanila yun. Always para sa iba. Pag may gumaling, papalakpak. Kapag ka mayroong himala, magpupuri sa Diyos. Pero pagdating na sa sarili, hindi nyo napapansin. Ang hirap pag sa sarili. Hindi nyo ba napapansin? Magaling kayo sa ibang tao, pero kuripot kayo sa sarili nyo. Nakakita ako ng pakwan. Napakalaking pakwan. Sabi ko, ang sarap nung bonti. Isang ganun, isang slice. Kumbaga parang, iyaan mo na. Pero kung halimbawa mayroong magsasabi sa akin, Pasto, parang ang sarap nun. Lilibre ko eh. Pero bakit pagdating sa sarili mo? Kuripot ka. Bakit pagdating sa sarili mo, hindi ata para sa akin talaga yung kagalingan na yan. Sisimula ka mag-isip eh. So may mali. Hindi pala para sa akin yung kasaganahan na yan. Bakit ganun? Ito po, pangako ang tinutukoy dito. Ngayon, meron pong meron yung sinasabi ng Biblia, sabi niya, na nakadepende ito kung ano yung palagi mo pinakikinggan eh. Kung palagi ka nakikinig ng mga pangit na balita, magiging negative ang tingin mo sa lahat ng bagay. Ang sinasuggest ko po rito, ano nga bang gagawin natin? Ito po, mag-meditate ka, magkinig ka ng mga maraming verses patungkol sa healing. Hayaan mo itong tumugtog ng tumugtog sa'yo. Makinig ka ng napakaraming sermon pagdating sa healing. Hayaan mo tumugtog ng tumugtog ito. Makinig ka ng maraming example ng mga taong gumaling. Makinig ka ng makinig. Hayaan mo kumbaga mag-stop ka muna sa TikTok, mag-stop ka muna sa balita, mag-stop ka muna sa kahit ano. Stop mo yung YouTube na yan, stop mo yan kung ano man yung pinakikinggan mo yan. Mga kapatid, minsan mag-stop kayo sa pakikinig ng awiting natin dito sa Rema. Huh? Yes. Kasi alam nyo, yung mga awiting yan, pasok dito, labas dito eh. Wala naman nangyari. Rumaragas ang pagpapala, napakarami sa atin, hindi pinagpapala. Kung yung awit na yan, ang makakapagpala sa atin, bakit ang daming hindi pa rin pinagpapala? Mas marami ang hindi pinagpapala sa kabila ng alam nila yung kantang yan. Bakit? Kasi taken for granted. Ang tawag na yan, mental assent. Ibig sabihin, oh yes Lord, makapangyarihan ka. Kaya mo magpagaling. Pagagalingin kita. Sasabihin ng Diyos, ako? Andun yung, minsan mag-stop ka sa pakikinig ng mga ganyan. Hindi ko sinasabing mali yun. Tama lang, totoo lang. Pero may time, stop mo ang pakinggan yan. Ang pakinggan mo yung mga sermon ng kagalingan, ano pa, mga sermon ng himala, at mga sermon ng mga gumaling. No? Makinig ka ng makinig. Ano nangyayari sa'yo? Mabibuild yung faith mo. Hanggang sa mamaya, biglang may kakanta dun sa loob mo na ang sabi niya, rumaragas ang pagpapala. Mamaya, pow! Biglang boom! Maya-maya, nagtatatalong ka na. Bakit? Naintindihan mo na eh. Anong tawag doon? Yung mga pangakong yun ng Diyos, nagrema na. Kaya kahit ano sabihin ng doktor sa akin na may nakita siyang tumor, may nakita siyang cancer, may nakita siyang pangit. No? Pangit. Sino ba yung pangit? Depende sa inyo kung sino sa palagay niyo mukhang pangit. May nakita siyang pangit sa katawan mo, may nakita siyang pangit sa examination sa'yo, may nakita siyang pangit sa laboratory mo, magkakaroon ka ng kapayapaan kasi nakatuon ka sa mga pangako ng Diyos na lagi mong pinakikinggan. No? Mag-ano po kayo. Hindi ko sinasabi na huwag na makinig. Sabi ni Kuya Boy, huwag na raw makinig. Oo, sinasabi ko. Kasi, alam nyo, meron po yung isang tao na gusto niyang tumanggap ng thanks. Kay Hagin to Lumapit siya, ni Lehans. Hindi siya makatanggap. Susunod na gabi, hindi naman siya makatanggap.
Ngayon, umiiyak na siya kasi hindi siya makatanggap. Kinausap ni Kenneth Hagin, sabi niya gano'n, bakit di mo matanggap ang thanks? Sabi nung tao, hindi ko po alam eh. Hindi ko alam eh. Sabi niya gano'n, ganito, pangatlong araw bukas, pang-apat na araw, pang-limang araw, uwi na ako. Huwag kang pupunta bukas. Huwag kang lalapit. Sa isang araw, huwag kang pupunta. Huwag kang lalapit para tumanggap ng thanks. Nanlaki daw ng mata nung tao. Sabi niya, kasi every time lumalapit ka, lalo ka lang napapalayo eh. Bakit? Kasi hindi ka nga tumatanggap. Alam niyo, isang nakakapagpalayo, nakakapagpalayas o nakakapagpabaksay ng isang Kristiyano, kapag ang prayer niya, hindi nasasagot. Kaya sabi niya, wag kang pumunta rito. Ano ba naman yan? Kaya nga nagpunta si Kenneth Hagin para puntahan ng mga tao, di ba? Pero sinadvise na niya yung tao niya, wag kang pupunta. Wag kang lalapit. Ang gawin mo, yung mga verses na ibinigay ko sa iyo kahapon, at saka ngayon, yung itinuro ko kahapon, at ngayon, pag-aralan mo. At kapag ready ka na, tsaka ka pumunta. Nakukuha niyo? Ano nangyari? Hindi siya pumunta ng susunod na araw. Yung susunod na araw, hindi na naman siya pumunta. Last day na, pumunta siya. Sabi niya gano'n, lumapit siya. Sabi gano'n ni Kenneth Hagin, sabi, mukhang naka-ready ka na. Sabi ng tao, patungan mo lang ako ng kamay. Tatanggapin ko ang tax. Hindi pa nga daw nadikit yung daliri ni Kenneth Hagin dun sa ulo ng tao yung parang nasagi lang yung buhok na ganyan, tumaas na yung kamay, nagtatatangs na. Bakit? Punong-puno na siya ng faith. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on him. Tulad ngayon, kung walang kapayapaan na makita sa Middle East. No? Tapos ang gulo-gulo ni Trump. Tapos itong Pilipinas nahahati dahil si President Duterte kinuha na ng international police. No, pananagutin siya. Tapos syempre, may mga loyalist siya. Magulo eh. No? Nakakapagtaka nga itong si Kibuloy kung ano na ginagawa. Lumalaban pang, pumapalag ba lumalaban pang senador eh. Ngayon, paano na itong Pilipinas? Pagkatapos, inaangkin na ng China yung Palawan. Alam niyo ba yun? Kinakalat na nila na hindi naman ito galing sa gobyerno ng China, kundi parang propaganda nila na sinasabi na sa mga Chinese, sinasabi na sa lahat na sa amin ang Palawan. Parang kinukondisyon na nilang isip ng tao na amin ang Palawan. Kaya later on, kukunin na rin nila yan. Bakit? Kasi ipupush ng mga Chinese sa China na, sa amin yan sa amin yan. Nabalitaan ko nun, sa amin yan Ano mangyayari? Alam niyo mga kapatid, nag-ano po kami, nag-board meeting kami sa Baguio nung Sabado, pambihira. Parang 9 na oras, 10 oras. Ang tagal. Kaya tinatanong ko, talaga bang ganito katagal ang board meeting? Sabi nila, marami kasi tayong agenda. Pero alam niyo po, nakarinig po ako ng isang kwento ng isang tao na nakipag-usap si Jesus ng diretsuhan. Yung direct na, parang si Kenneth Hagin nagpakita sa kanya si Jesus. Alam niyo, sabi ni Jesus, sabihin mo sa bayan ko, i-consider nilang last 2 minutes na. Alam niyo, ibig sabihin sa basketball? Last 2 minutes na. Paparating na ako. Kumilos na kayo. Yun ang sabi ni Jesus. Last 2 minutes na. Ano nangyayari? Naiipit tayo sa mga trivial, naiipit tayo sa mga problema, naiipit tayo sa mga issues na yung mind mo nahihila rito, nahuhila rito. Kaya sabi ni Jesus, consider nyong last 2 minutes na, paparating na ako. Babay, kung iniisip kong ganun yan, sa bagay, may witness sa akin, ewan ko sa inyo ba? Meron na malapit na siyang dumating. Anong ginagawa ng church? No? Anong ginagawa ng church? Sabi nga nila, yung mga concert daw, yung mga Christian concert daw, dapat hindi nga nagkakaroon ng Christian concert Bakit? Unang-una, walang altar calling. Walang parang in-entertain lang yung tao. Tsaka ito, kahit na unbeliever, pwedeng umatin. At mag-enjoy. Walang altar calling. Kasi alam niyo ba, sinasabi niya gano'n, may nakalagay po sa Biblia, ang sabi niya,
The Holy Spirit will convict them of their sin. Ito ang trabaho ng Holy Spirit, mag-convict ng kasalanan. And yet, yung mga simbahan, ayaw nang nagsasalita tungkol sa kasalanan. Bakit kasi? Hindi raw atin ng mga tao. Ayaw nang magsalita na mali ito, kasalanan ito sa Diyos. Hindi na pwedeng magano. Ayaw na ang daming mga simbahan po sa Amerika, ayaw na magbanggit ng tungkol sa kasalanan. Na pwede lang daw ang mga bakla, tomboy, umatay sa kanila. Hindi po pwede yan. No? Hindi pwede yan. Na kailangan may binabanggit ka na kasalanan ito, mali ito. Sa harapan ng Diyos, kailangan maging banal tayo, ganito, ganyan. Kaya yung mga Kristiyano, kahit na loko-loko na, okay pa rin. Bakit? Kasi hindi binabatikos. Sabi nga ni Jesus doon sa kwento niya, nung isang tao yun, sabi niya, na-meet ko si Jesus, sabi niya gano'n, consider niyong last 2 minutes na. Bakit kasi? Paparating na ako. Kaya nga, ito. Kasi kung halimbawa sabihin natin, umubo ka, sabihin natin, sumingot ka sa sipon, sumakit ang dito mo, sumakit ang ulo mo. Alam niyo, bubulungan ka talaga ng demonyo. Cancer yan, tumor yan. O, meron ka na lang 3 segundo para mabuhay. Ano gagawin mo? Pag tinanggap mo, makaka-cancer ka nga. Pero kapag yung isip mo ay nakatuon sa mga pangako ng Diyos, no? Ano na nga yung pakikinggan natin? No? Mga sermon tungkol sa kagalingan, mga sermon patungkol sa himala, at mga sermon na gumaling. Mga examples ng gumaling. Ano mangyayari sa'yo? Mai-encourage ka. Ngayon, mga kapatid, hindi lang sa kagalingan, kundi pati sa kasaganahan. Kaya pag sinasabi nila dito sa China, may bago na naman daw virus na lalabas na mas malala sa COVID. Ayan, di dumating ka kung dumating ka. Bakit? Sisiguraduhin ko yung isip ko ay merong shield ng peace. Nakukuha niyo, shield ng peace. Merong sinasabi po ang Biblia rito patungkol sa yung sa Philippians 4:8, and sabi niya, the God of peace will keep your heart and mind. Sabi niya ganoon, na bibigyan niya ng total na kapayapaan yung isip mo, ikaw, yung heart mo. Alam niyo, sabi niya ganoon, ang ibig sabihin nung peace doon, alam niyo ba yung garrison ng Hapon? Ay, mahirap mong pasukin yan. Nagsangkaterbang Hapon ang nandyan. Noong unang Second World War, ganyan ang may mga station, may mga base, may mga puro mga sundalo ng Hapon yan. Tapos meron kang kikidnapin, meron kang papatayin sa loob o ano. Hindi mo magagawa yan. Bakit? Napapalibutan ng Hapon yan eh. Garrison, kung tawagin natin. Kung tawagin nila. Hindi mo mapapasok yan. Bakit? Unang-una, ang daming kandado, ang daming aso, ang daming traps, ang daming laser, ang daming motion detector, ang daming camera. Hindi mo mapapasok yan. Ang ibig sabihin nun, yun ang ibig sabihin nun na igagarrison ka ng Diyos. Papalibutan ka ng Diyos ng protection na walang makapasok. Kung sabi niya yung isip mo ay nakapatong sa mga pangako ng Diyos. Kaya alam niyo ba, may sinasabi na darating ang tagang kahirapan, darating ang taghirap, darating ang tagtuyot, darating ang ganito, ganyan. Di dumating siya. Basta ako yung isip ko nandun sa pangako ng Diyos na hindi ako maghihirap. Inalis nga ako ng Diyos sa kahirapan, tapos babalik niya ako ron. Pwede ba yun? No? Hindi ako maghihirap. Tulad yung ito po, no? Yung ano ba tawag dito? Ano ba tawag doon, Johnny, doon sa transmission? Di ba yung sasakyan na yung sasakyan na Focus sira transmission? Alam niyo ba nung last na pinagawa ko yung sasakyan na yan, gumastos ako ng mga 50,000. Paggawa lang ng Ford Focus. Ayan, gastos na naman. Alam niyo, na po ako, para bang may nangyari sa akin eh. Kakabasa mo, kakagawa mo ng tinuturo mo, na puro himala ang pakikinggan ko. Puro miracles ang pakikinggan ko. In English ko lang.
no? Na puro yung mga messages na pinakikinggan ko, hindi yung puro yung pupunta ka ng impyerno, yung hindi yung ganun, no? Yung puro condemnation, hindi, kundi sa church dapat mo sabihin talaga na magbanggit ka ng kasalanan kasi doon sila i-convict ng Diyos ng Holy Spirit. Ngayon, pero yung pinapakain ko yung sarili ko, wag kang nakikinig palagi doon sa pangit na balita, no? Ang pakinggan mo yung himala, pakinggan mo yung milagro, pakinggan mo yung mga gumaling, yung mga nagmilagro. Kahit na sabihin nilang gano'n na, 50 mil na naman ang gagastusin mo yun. Umulan, bumagyo. Ayos lang. Naisip ko saan nakukuha ng pera. God will provide. Hindi ako mag-worry dyan. Nakukuha niyo mga kapatid. Bakit? Payapang-payapa isip ko. Tapos dito, nagpunta po kami dun sa meron isang sikat na vlogger ng kotse, taga Antipolo lang. No? Dinala yung sasakyan doon sa vlogger na yun. Sabi pa naman sa amin, gagastusin ng 120,000. Si Focus, dinala ni Badong doon. Sabi, 120,000 ang gastos niya. Ngayon, kung yung surplus ang bibili mo, nasa 50 mil lang. Ayan. Tapos, ibenta mo na lang ito. Sabi niya gano'n, pero tumatawa yung vlogger. Sabi niya, kawawa naman yung bibili. Ayan. Anong gagawin mo? Another gastos na naman yan. Another gastos naman. Anong gagawin ko? Yung preno daw niya, yung ABS niya daw niya, 120,000 ang halaga nun. Sabi ko, paano ba naman yan? Ganyan. Pero alam niyo, sige, magsabi kayo na kung ano, magkanong sabihin niyo lahat rin. Magkanong amount ng kailangan, basta ako, you will keep him in perfect peace. Di ba? Birthday ko pa naman. Magagaganyan kayo na nagwawala. No, you will keep him in perfect peace. Relax. Inhale. Exhale. Ano nangyari? Hindi na pinagpilihan kong ganyan, ganon. Sabi ko, paano to? 120,000, 50,000, ganito, ganyan. Saan ako kukuha ng pera? Parang sarap na sabihin ka nun, Lord, bigyan mo na lang akong bago, ganyan, pero mag-e-effort ka na naman sa faith yan. Alam niyo ba, minsan ang faith nakaka-stress. Bakit? Buhat-buhat mo yan. Nakabantay ka riyan. Ano nangyari mga kapatid? Kami, nag-iilawan ewan ko, sa motor ba may gano'n? May mga iilaw na warning sign, ganito, na naka-handbrake naman na ganyan, pero nailaw yung handbrake. Tapos kung ano mga nag-ipa-flash na ganyan, sabi ko, paano ba naman ito? Transmission na naman. Sayang naman. Kumuka? Alam niyo mga kapatid, nag-uusap kami ni Batong, ganyan, ganon. Kapag puputok na yung bomba, relax ka lang. Sige lang, gawin mo lang yan. Kasi kapag nagaganon ka na, ma-aksidente ka eh. No? Ano mangyayari po? Okay. Sabi kong gano'n doon sa sabi ko rin sa kay Badong, anong gagawin natin? Ano pwedeng ganito, ganyan? No? Huwag kang nagpapahalata na nagpapanik ka. Kasi yung loob mo, yan ang kondisyon ng faith mo. Amen. Paano pagka sinabing, ay, mamamatay na siya. Sino? Yung isang mahal mo sabihin, mamamatay na siya. I-check mo kagad, hindi ako binatingan ng Diyos dito, hindi pwedeng mamatay ito. Nakakukuha niyo? Check niyo yung loob niyo. May warning ba na binigay ng Diyos sa akin? O wala, ganito. So, ngayon, ang ginawa po namin, sabi nung sabi ko, pa second opinion tayo. Sabi ni Badong, yung po sasabihin ko, pa second opinion. O di pa second opinion. Sabi niya gano'n, baka battery lang po yan. Anong gagawin natin ngayon? Bili na lang ng battery. Kailan ba itong battery ito? 2 years na pala. So, kailangan palitan na, di ba? No? Lagpas 24 months. Before pa pandemic yun eh. Yung battery. So, palitan. Hindi nga nagagamit, pero matagal na. Alam niyo, bumili kahapon ng battery. Ano sabi sa akin ni Badong? Sabi niya, na nag-check lang po ako ng battery. Sabi ko gano'n, magkano? Yung Motolite po ay tawad ganito, ite-trade-in mo ganyan, 9,006. Ha? Baterya lang. Naging 10,000 na. Sabi ko gano'n, yung Toyota dati, parang nasa 5,000 lang. Bakit ito? Wala ba tigto 2,000 lang? Kuripot eh. Ngayon, sabi niya gano'n, ito po kasi talaga ang ang battery ng Ford Focus eh. Sabi ko, paano na ibang brand, yung Amaron. Sabi niya gano'n, ito po 9K flat
trade-in. O sige, yun na. Akin mo ang pay 600. Ano yung mga kapatid, yung mga ilaw-ilaw, nung nilagay yung battery, nawala. Ayos. Sabihin mo sa katabi mo, inhale, exhale. Yung isip mo, kay Lord lang. Kuha niyo mga kapatid. Okay, na hindi ka magpapanik. Paano kung 100,000? I don't care. Paano kung 200,000? Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan sa bunutay sarili ko. Kulang na nga yung buhok eh. Paano kung 300,000? Relax ka lang. No? Bakit? Sabi ng Biblia, I got your back. No? Kaya sabi niya, magkakaroon ka ng perpektong kapayapaan kapag ka ang isip mo ay nasa pangako ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid. Ano gagawin mo? Itong mga pangakong ito, angkinin mo. Sa akin to, Lord. Trying my best ako sumunod sa iyo. Angkinin mo sa iyo. Nakuha niyo mga kapatid. Sige. May kwento ako sa inyo na ayokong palagpasin yung mga ganitong kwento eh. Dati pinapalagpas ko eh, pero parang sayang eh. Ayan, ito kasi si Ford Focus, no? Ayan. Okay, may time pa tayo magkainan mamaya. Kaso wala kayong lobo eh. De, joke lang. Itong si Ford Focus, dinala sa akin yan nung binili, no? Si Larut ang bumili niyan eh, si Larut. Ngayon, dalawang binili ng Ford Focus. Yung isa red, yung isa white. Ngayon, nung nabili na nila, yung ginawa nila, dumiretso sa bahay para ipag-pray. I-bless yung sasakyan. Ngayon, nung nakita ko, napangiti ako doon sa sasakyan. Kasi, ano ba yung kotse na binigay sa akin nung una? Vios, di ba? Hindi ko gusto yun nung una eh. Ang gusto ko talaga, Ford Focus. Kaya nung pero binigay sa akin, tanggapin, maarte ka pa, binigyan ka ng alag eh. No? So, ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Kasi, sipin nyo, more than, mag-8 years na yung si Vios. No? Laking pakinabang na. Kaya, ngayon, natuwa nga ako ng pandemic, sabi ko, napakinabangan ko ng todo eh. No? Isipin mo, blessing from God. Yung mga sasakyan na yun. Ngayon, nung pinano nila, kaso may question ako, sabi ko, paano kayang mag-drive ng automatic? Hindi ko alam. Kasi sanay ako sa manual. Ganyan. Kaya pag matraffic, nakakapagod. Kaya sabi ko gano'n. Pero matipid ang manual, ha? Ngayon, nung nakita ko siya, andun yung parang ngiti ko. Sabi ko gano'n, anong model na nga ito? Anong na nga ito? Ganyan, sabi nila yun. Alam sa di nilayans ko na. Alam niyo ba yung may kutita pang mata? May ngiti ang labi. Ano ibig sabihin? Parang gusto mo. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo lelehan yung cellphone ko, ha? Parang gusto mo, kaso hindi mo inaangkin. Natutuwa ka lang kasi yung gusto mo, nasa kanya. Meron siya. Amen po ba? So, nilehans kong ganyan, nasabi ko, Lord, pagpalain mo ito, ganyan. Pero alam nyo, pagkalehans ko, may naramdaman ako. Sa totoo lang, hindi ko ma-explain eh. Pero ang pakiramdam ko po, yung nilelehans ko na kotse nila, parang mapupunta sa akin. Pero parang, tumigil ka. Masama yung isip mo. No? Pero may conviction doon sila na parang mapapasayo to. Ayaw mo lang yung kumaka, masamang isip mo ka nag-iisip ng ganyan. Hanggat hindi ako ang tinatawag sa harapan, ako nandito, pag may tinawag sa harapan, papalakpak ako. No? Huwag madamot. Huwag bitter. Okay. So, nung pinagpe-pray kong kaya, sige, praise the Lord, ganyan. Alam niyo po, wala pong mga 2 months, may nangyari. Para bang may kumikiliti lang na isang bagay dun sa heart mo na parang mapapasa akin yan. Pero hindi mo kinukonfess. Para bang, tingnan mo yung katabi mo, gumanong ka, kunyari ka pa. Pagka halimbawa, meron akong ginanon dito na iPhone 17. Tinitingnan nyo eh. Na parang, sana okay na lang, di ba? May ganon. Wala namang masama doon sa desire na ganon. Na, sana ako rin. Ayan, pero ano tawag doon? Secret desire. So, ano po nangyari? Sa loob po ng mga, I think 2 to 3 months, wala pa. Yung kotse pong ni Leans na ganyan,
Nasa pangalan ko na. Wala naman akong ginastos eh. Nasa pangalan ko na. Kaya sabi kong ganun, familiar yan eh. Familiar yung, alam niyo ba yun? Yung pakiramdam na sabi ko parang mapapasakin. Lens mo nga yung wallet ng katabi mo. Hindi, joke. Joke lang. Ngayon, nung ano po, ito, yung cellphone ko kasi ay S22. Ayan, luma na. Tapos, mababa na nga yung trade-in niya eh, kasi pinalitan na yung screen. Kasi meron karoon ng kulay green na ganyan sa mga AMOLED, ganun eh. Ngayon, sabi kong ganun, ayoko naman bumili ng bago. Kasi, gusto ko siyempre, kung ikaw tatanungin, siyempre, gusto mo yung flagship, di ba? Yung pinakamahal. Ngayon, ang pinakamahal, meron yung storage niya, 1 tera. Meron naman yung 512. Sabi ko, di ko naman kailangan yung 1 tera. Bakit? Yung 1 tera, ano ba yung latest ng Samsung? Ano na yung latest ng Samsung? S25. No, next year pa yung S26 eh. Sabi kong ganun, parang pupunta ako doon sa sa Samsung. No, tapos sabi ko, asan yung latest na model? Sabi niya, wala pa sa no, ano bang tawag doon? Yung pre-order pa lang. Wala pa. Na para bang, alam niyo yung may kumikiliti sa'yo doon? Na parang gusto mo kaso, my goodness, yung 1 tera, 110,000? Kahit bigyan mo ako ng pera, hindi ako bibili. Bakit? Ang mahal. Parang hindi practical. Namasyal tayo nila Tatay Jom doon sa may mall sa Malabay siya. Tatandaan ko yun eh. Na, di ba nagpunta tayo sa Samsung? Ano ba yung ganun? Hindi, yung flip, yung ganyan eh. Yung ganun, parang libro. Fold. Sabi namin hindi ko alam kung sino kasama ko ng antyaw. Tatay Jom, bagay sa inyo yan. Hinahawak-hawakan niyang ganun. Sabi niya, mas kailangan ng church eh. Di, sabi ko, sayang lamang kapag hindi pa binili ni... Ako gusto ko, merong ganun si Tatay Jom. Pero ginaganon-ganon niya eh, para bang... Parang, ngayon po, andun yung sabi ko, kahit bigyan mo ako ng pera, hindi ako bibili ng S25 Ultra. Yung top of the line, flagship. Bakit? Eh, mahal eh. Yung isang nga susunod dun eh, 110,000. Ayoko nga, kahit bigyan mo ako ng pera, hindi ako bibili. Parang, alam niyo ba yung parang, tulungan niyo ako. Yung parang, nakakapanghinayang. Na ayoko, parang ganon. Pero, hindi niyo ba napapansin, mayroong, alam niyo yun, yung gumagaling yung tiyan mo. Parang sarap niya na, ganon. Eh di ngayon, hindi ko pinagpe-pray, hindi ko pinagpe-faith, pero dinidesire mo. Nakuha niyo po, yung dinidesire. Pero hindi ko sabihin, Lord, bibigyan mo ko yan. Hindi ka makaganon eh. Kasi pag sinabi mo, Lord, magkakaroon ako niyan, laban na yan. Ibig sabihin, sa loob ng 1 linggo, 2, 1 buwan, talagang ilalaban mo sa faith na wala akong lakas para ipag-faith yung ganong kalaki na parang hindi naman practical. Eh kung mag-struggle ako sa faith, magano na lang ako. No, yung pangangailangan na lang ng simbahan. Ngayon, mga kapatid, ay di parang nakalimutan mo na, no? Na parang hayaan mo na, nandun na lang sa ano mo. Lagi na lang pag dumating ang S26, S27, iPhone 20, mga ganon, no? Meron kasi yung iPhone, iPad, tsaka iMac. Kasi laki ng basahan na yun yung cellphone. Joke. Ngayon, ito po, bigla ko ba naman nakita yung isang worker? No, pakinggan niyo pong mabuti ito. Bigla kong nakita yung isang worker. Tingnan mo yung katabi mo, baka siya yun. At biglang para bang anong nangyari sa isip ni Kuya Boy? Bakit ang tindi ng desire ko na bigyan siya ng cellphone? Natulungan siyang magka-cellphone. Sabi ko gano'n, nagtitipid nga ako eh. Bakit gusto kong bigyan? Alam niyo, kinontak ko pa yung tao, sabi ko, pumunta ka rito. Bili tayo ng cellphone mo. Kumbaga parang, nababaliw ka ba? O nahangal ka ba? O ano bang tulungan niyo nga ako? Nasisira ka?
Bakit ko gustong bigyan ng cellphone? Ako nga, kailangan ko ng bagong cellphone. Kasi yung nabili kong, yung ginagamit ng pang-video ngayon, mali. Dapat, ganito pa lang nabili ko, ganito eh. Kaso nasa 8,000 yan eh. So, paano ba? Alam nyo, ano ba nangyari sa isip ni Kuya Boy? Bakit gusto kong bigyan ng cellphone yung isang worker? Kaya sabi kong gano'n sa Diyos ba to? O lang, o kay demonyo. Pero lalahanin nyo, wala pong demonyo ang gustong magbigay ng cellphone sa worker. Yung payayamanin ka, hindi demonyo yun. Walang demonyong gano'n. So, paiksiin ko po, nasabi kong gano'n parang wala akong kapayapa pagka hindi ko na natulungan bigyan ng cellphone ito Ako nga, nangangailangan ng cellphone. Kaya sabi ko, bakit ganito yung pakiramdam ko? Pero, all too familiar. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maingit. Darating din yung time mo. Alam niyo nangyari? Tinulungan kong makakuha siya ng cellphone. Okay. Lord, nagawa ko na. Ang Diyos, walang iuutos sa iyo na walang kapalit. At ang sabi ng Biblia, maging masaya ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Matutunan mo lang siyang mahalin. Ibibigay niya ang secret desire ng puso mo. No? Wala niyo, ano nangyari? Wala pong 2 araw. Walang 2 araw. Hindi ako nagkakamali. Walang 2 araw. Ano na yung dinidesire ko? Ha? Ano ba yun? S25 Ultra. Alam nyo, naggulat ako, sabi kong gano'n. Nung binigay sa akin, my goodness. Hindi ako tulad, my goodness. Ganun ako ng ganun Bakit kasi? Hindi ko naman hinihingi. Pero desire ng puso ko. Pero alam nyo po, hindi ako naniniwala magkakaganito ako nang hindi ko ginastusan. Kasi kung pag binigay sa akin ng pera, hindi ko mabibili. Dahil hinayang ako. Pero sabihin mo sa katabi mo, mahal ka kasi ng Diyos Alam niya kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Ngayon, naniniwala po ako ng buong buhay ko, ng buong puso ko, ng buong isip ko, na hindi ako magkakaganito kung hindi ako nagtanim doon sa worker. No, bakit? Marami po akong gustong tulungan mga worker, pero siya, sabi ko, bakit iba ang pakiramdam ko? Kakaiba ito this time. Na bakit gusto ko siyang tulungan na magkaroon ng cellphone. Bakit kasi yung cellphone niya may topak na. Ano ibig sabihin nun? Hang ng hang. Laging lasing. Laging may hangover. Alam nyo, yung ano nito, eto, yung nagbigay nito Hindi ko naman kasi pwedeng banggitin pa Yung nagbigay nito, naglalakad daw sila sa mall. At biglang may bumulong sa kanya. Alam niyo, tumili daw siya. At yung mga nakapaligid, nagtinginan sa kanya. Skandalous. No? Nakarinig daw siya ng bulong. At nung tumili siya doon sa loob ng mall, yung mismong kasama niya, yung mga nakapaligid na kaganyan. Ngayon, itong kasama niya, sabi niya, alam mo, sabi niya doon sa kasama niya, iniisip ko rin yan. 2 pala silang kinakausap ng Diyos. Kuha niyo, mga kapatid. Kaya sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. No? Maliit lang yun, compare mo sa halaga nito. Ito, hindi ko kaya Yun, kaya ko. Yung cellphone na binigay ko. Yung cellphone na tinulong ko. Kaya ko yun. Yun nga Anong kanta na nga yun? Paano lang first stanza niyan? Saan manggagaling
Ayan, nakukuha niyo mga kapatid. Kaya alam niyo ano, nag-celebrate sila ng birthday ko. Nag-celebrate pa rin sila ng isang birthday ko. At mukhang magse-celebrate tayo ulit ng birthday ko. Pero yung very, very happy ako kasi una, hindi niyo po ako nakakalimutan kahit na malapit na akong malimutan. Pero yung si Lord, sabi kong gano'n eh, isipin niyo yung nagbigay nito, nakarinig ng bulong ng S25 Ultra, si Pastor Boy. Hindi demonyo yun. Dahil ang demonyo, ayaw magbigay ng ganyan. Ito po yung nakikita kong pabor. Pakisabi nga sa katabi, gano'n naman ikaw tabi mo. Next na yun sa'yo. Sige, awitin nga natin ito. Hallelujah. No? Praise the Lord. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, walas ako ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo, ang sandigan ko. One more time, saan magagaling? Saan magagaling ang tulong ko? Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, wagas ako ay sa'yo, magtitiwala ako, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Naman ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Jesus, ikaw ang liwanag
ganito mga kapatid. Di mo nga sa katabi mo, may bumubulong sa akin na pagpalain daw kita. Ayan. Alam nyo ano na para bang sobrang nakaka-appreciate na may bumulong dun sa kanila. Tapos, parang hati pa sila sa presyo. Magkano to? Malaking halaga. No? Pero, nung binulog sa kanya, na bigyan mo, yun pala, sabi niya, sinasabi din ng Diyos sa akin yun, pero sa heart lang. No? Nagkasundo sila. Sabi kong gano'n, tingnan mo kung paano kumilos ang Diyos. Kung yung ganito nga na hindi mo inihiling, pwede kang pasahin ng Diyos. How much more yung kailangan mo? Bakit kasi, sabi niya, matutunan mo lang akong mahalin. Ibibigay ko yung secret desire ng puso mo. Amen? Kaya, naglilingkod po tayo sa Diyos. Mahirap kasi pag walang bumubulong Pero dito, clear sa akin na kumbaga, ay salamat Panginoon. No? Kaya, sabi mo ulit sa katabi mo, may bumubulong sa akin. Magpalain ka daw. Ayan. O sige, ano po tayo? Grupo tayong tiga-tagatlo, pag-pray natin yung camp.